Ang mabuting balita ngayon, Biyernes, December 27, ay sinulat ni San Juan, chapter 20, verse 1 to 8. Madilim-dilim pa ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong nakatakip sa libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, kinuha nila ang Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan siya inilagay. Sina Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng isa. Yumuko ito at sumilip sa loob ng libingan, ngunit hindi pumasok. Nakita niyang nakalagay doon ang mga telang lino. Nang dumating na si Simon Pedro, tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan at nakita nito ang mga telang lino at ang panyong ibinalot sa ulo ni Jesus. Ang panyo ay hindi kasama ng mga telang lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating at nakita niya ito at siya'y naniwala. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang ating faithful reflection ngayong araw ay galing kay Brother Bernie Marco ng Family of God's Servants. Ang ilaw ni Kristo ay napakaliwanag. Nawawalan ka ba ng pag-asa at pananampalataya? Sa Ebanghelyo, natagpuan ni Maria Magdalena ang empty tomb ni Jesus on the day of the resurrection. Si Juan na lubos na minamahal ni Jesus ay dumating din at nakita niya ang empty tomb at ang linen cloth na naiwan doon. Sa kabila ng panandaliang pagkalito at pagkatakot, siya ay naniwala din sa kanyang nasaksihan. Ito ay nagpapaalala sa kapangyarihan ng pananampalataya at sa triumph of hope over despair. Huwag tayong basta-basta na lang susuko sa tukso ng laman at kasamaan ng mundo na sabihin na lang natin, anong magagawa ko? Tao lang, sadyang nagkakamali. Sa mundong punong-puno ng pag-aalinlangan at kawalang katiyakan, ang empty tomb ni Kristo ay isang makapangyarihang simbolo ng Christ's victory over sin. Ito'y nasaksihan ni San Juan at ito'y naging inspirasyon niya upang ialay ang kanyang buhay sa pagpapalaganap ng mabuting balita ni Kristo. Kagaya ng paniwala ni Juan nung nakita niya ang ebidensya ng empty tomb, naway magsilbing ilaw sa ating ang mga patunay ng buhay at pagmamahal ni Kristo sa atin araw-araw. Lagi nating alalahanin na sa kabila ng mga pagsubok, kahirapan at kadiliman, si Kristo ay laging nandyan at nagsisilbing ilaw na napakaliwanag sa landas ng kaligtasan. Manalangin tayo. Ama, huwag mo kaming hayaang malayo sa liwanag na dulot ng ilaw ni Kristo. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.